meron palang sapat na pagpapatunay, ebidensya, kung bakit kinansila ng COMELEC Inbank ang registration ng Duterte Party List. Yan ay isa sa mga controversial kasi sa nakakita naman na ang party list law dapat kumakatawan sa mga marginalized sector. Pero ito, Duterte Party List na mayagpag nung nakaraang gobyerno at ngayon po ay sumabit na sila. Dahil napatunayang hindi naman talaga dapat. Dahil marami na hong party list para sa kabataan. Pero Duterte Party List naging politika na. Nagamit na ho ito ng ilang taon. So mabuti itong desisyon ng COMELEC. Pakinggan po ninyo mismong paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Duterte Youth Party List Registration. Ayan, tinatanong. Tama po kayo, naglabas ang COMELEC Inbank ng kanyang desisyon sa botong 511. 5 ang pabor, isang hindi sumasang-ayon at isa naman ay hindi po nag-participate sa deliberasyon. At ang sabi po ng Commission Inbank, sinusuportahan yung naging desisyon ng Commission Division na kung saan sadyang cancelled ang registration ng naturang party list sapagkat ang sabi po ng Commission ay hindi po sumunod o nasunod ang tamang proseso bago ma-accredit yung naturang party list. Ito pong kasong ito, Ma'am Victoria, Sir Christian, ay nagsimula pa noong 2019 at dahil nga sa sobrang dami ng pagpapalit ng mga miyembro ng komisyon, ngayon lamang po ito nagkaroon ng pinal na desisyon. At ang hindi po nasunod daw, base sa komisyon na proseso, ay wala daw pong hearing, hindi nagkaroon ng hearing at pagkatapos ay hindi daw po ito naibalik kasi sa division upang ang division mismo muna ang una magdesisyon. Parang lumalabas po ay nadiretso kaagad sa Inbank ng komisyon na mali po sa proseso ng ating pong COMELEC Rules of Procedure. Opo, sir, balikan po natin yung 2019, ano? Diba, tama po ba? Ang isang point doon is may misrepresentation daw itong Duterte Youth Party List. Kaya po, isa yun sa mga grounds para kanselahin yung kanilang registration? Actually po kasama yung misrepresentation na issue pero ang talaga pong naging punto po kasi dyan, nagkaroon po kasi ng desisyon ang division ng COMELEC noon at ito po ay naiapila na file ng motion for reconsideration. Ang desisyon po ng division noon ay hindi po accredited yung party list. Ito po ay inapila sa COMELEC Inbank at pagkatapos po ay nung magkaroon ng apila sa COMELEC Inbank ay parang kaagad na nag-grant yung apila na nila pero dapat ang nangyari ay ibinalik ito sa COMELEC Division dahil ang sabi ng Division ayun, no? So, wala daw pong publication, hindi na-publish yung petition na mandatorily required sa lahat na nagpapa-accredit sa mga party list. At number 2, dahil nga daw po sa bigla na lang itong nag-grant ang motion for reconsideration, hindi nagkaroon ng hearing. So hindi po talaga more on misrepresentation, pero dahil sa hindi pagtalima lang, doon sa mismong requirement para sa pagpapa-accredit ng isang party list. Okay, doon po sa... So malinaw. May mga punto, technical, legal, ang naging dahilan. Maliban pa sa issue ng hindi naman talaga kumakatawan sa mga kabataan. Yan ang issue sa kanya na hindi mabuhay-buhay. Hindi talaga kumakatawan sa mga lehitimong kabataan kasi na-identify yung Duterte. Dahil siya identify na kaalyado ng mga Duterte. So ginamit lang yung Duterte para sila makakuha ng suporta dahil kilala yung Duterte. Pero yung kailang kinakatawan ay hindi talaga kabataan. Kasi maraming kabataan na party list ngayon, aktibo. Pangalawa, pasintabi na. Kung titingnan naman ninyo yung mag-asawa at pamilya nila, yung kumakatawan ng party list, ayaw ko ng pangalanan, junior pa ba yung mga yun? Bata pa ba yung mga yun? So, ayan, no? COMELEC Chairman George Garcia nag-decide, so kansilado na po. Malabo nang makaupo ang kinatawan nila dahil meron ng 511. Antindi, limang commissioner compare dun sa isang hindi bumoto, hindi pumabor at yung isa hindi naman bumoto. Pito kasi ang member ng Inbank So 511 ang score. Mabigat na yan. So laglag ang Maka-Duterte Party List. Okay. Sunod na ating pag-usapan. Ito. At COMELEC pa rin. Kasi ngayon po ay ongoing na pala. Inamin din po dyan pero masyadong mahaba na yung interview. Inamin din po ni Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC, ongoing na yung kanilang pagsilip sa lahat ng SOSE. Yun pong deklarasyon
na mandatoryong ginagawa ng mga political party at kandidato sa nakaraang mga eleksyon kung sino-sino at magkaano ang kanilang mga donasyon na idiniklara at kung saan galing ang donasyon. Okay? Yun po kasi ang pagbabasihan ng mga posibleng ipail na kaso laban sa donor at laban sa tumanggap. Kasi may limit ang pagtanggap ng donasyon. At kung aktibong kontraktor, may mga kontrata sa pamahalaan, tapos nag-donate sa kandidato, conflict of interest, kasama yan sa mga pwedeng violation. Meron bang madi-disqualified na kandidato or kumandidato at nanalo? Ang COMELEC lang po ang makapagsasabi niya kung sino at kung kailangan. Ang mahalaga ang COMELEC sa kanilang side, sila yung independent body, exclusive sa kanilang political exercise, ay gumagalaw na. So, tingnan natin kung saan ang nabot. Yung kontraktor ay alam na. May umamin, may nag-akusa, at dun kasama dun sa top 15 kontraktor na kontrobersyal ang nag-donate sa mga senador, congressman, at iba pang mga politician. Ngayon, ang aalamin lang ay naaayon ba sa batas ng COMELEC? Iba ho kasi yung galaw at kapangyarihan ng COMELEC kaysa sa in aid of legislation, investigation ng Kongreso at Senado. At kung mag-iimbestiga ang Executive Department, ibang issue rin yun. Ako, speaking of investigation, isa pa ito. Sang-ayon ba kayo? Tama ba yung pinagmamalaki ni Secretary Manuel Bunuan, Department of Public Works and Highway, na hindi daw siya magre-resign, hindi siya aalis hanggat siya pinagkakatiwalaan ng Pangulo, parang gano'n. Ang Pangulong daw pwede magtanggal sa kanya. Pangalawa, nagbuo siya ng sariling investigasyon. Mayroon daw siyang anti-corruption team na ang iimbestigahan ay mismong tagaloob ng DPWH. Maging katanggap-tanggap kaya at kapanipaniwala ang resulta niyan, Mr. Secretary? Siguro hindi masama, mag-imbestiga ka, pero yung kapanipaniwala, baka mamaya sa investigasyon nyo isa o dalawa lang ang maiipit yan. Samantalang kayo ang sabihin natin promotor ng mga project, district engineer, regional director, provincial director, project manager, at headquarters ng DPWH po ang nagre-request ng budget sa pag-release sa Malacanang Department of Budget and Management. So malawakan yan. Yung mga district engineer nga, ang dami ng pinangalanan, wala pang nakakasuhan, wala pang natatanggal Lalo na ho yung kinasuhan at nakulong doon sa Batangas, si Engineer Calalo. Nakalaya na dahil bailable yung kaso. So ano ngayon? Active pa rin siyang engineer. District engineer. Ayan ang sinasabi natin. Siguro, Secretary, hindi naman may pinangunahan, idea lang ito. Mas maganda siguro, nirelieve mo, temporary, ang lahat ng district engineer na identify yung sa area of responsibility na mayroong ghost project. Yan ang pinakamaganda. Kung nirelieve mo automatic, pansamantalang lahat ng yan ang tama. Pero ngayon, wala ka pang nire-relieve. Mag-iimbestiga ka pa lang. So baka maging lutong bakaw na naman ito. Wow! Kayo, ano inyong masasabi? Tama ba yan o hindi? Meron bang kahinat nga yan o wala? Talaga lang ha? Ayaw umalis.